Bago ko simulan ng kwento, Lady Jean, ay tawagin mo na lamang ako sa pangalang Linlin. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1987. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa isang probinsya sa Mindanao ito, Lady Jean. Nang mga panahong iyon ay nasa 7 taong gulang pa ako. Isang hapon, habang nagwawalis sa bakuran ng aking ina, nakita niyang paparating ang aking ama. Galing ito sa kasukalan. Tinawag ito ni inang upang utusan sanang magsibak ng kahoy. Ubos na kasi ang panggatong. Nang hindi ito pinansin si inang, ay nilapitan niya ito kasi nakita niyang umupo na si itang sa may batong malapit lang sa bahay. Pagkalapit niya, ay kinalabit niya ito sabay tawag sa pangalan. Nang bigla itong sinampal si inang. Bigla si inang hindi makapaniwala. Hindi kasi ganoon si itang na mananakit sa kanya. Tinignan niya si itang at sa gulat ay nakita niya ang napakaitim na mga mata nito. Nakatitig din ito kay inang ng masama. Napaatras si inang sa nakita. Nang biglang may tumawag sa kanya sa likuran. Nanindig ang balahibo ni inang nang makita niyang paparating na ang itang ko. Nilingon niya ulit ang nakaupo sa bato na kamukha ni itang. Nakita niyang tumayo ito at biglang naglakad palayo papasok sa kasukalan kung saan ito nanggaling. Lumapit naman kaagad si itang kay inang na nagtataka. Sapu-sapu kasi ni inang ang pisngin niya na ngayon ay hindi na maigagalaw. Hindi na si inang makakapagsalita. Bigla siyang inakay ni itang nang makitang may kakaiba sa kanya. Ipinasok siya sa loob ng bahay. Tulala si inang at kahit anong tanong ni itang ay hindi ito sumasagot. Nang dahil doon ay umalis kaagad si itang at pinuntahan ang albularyo sa aming lugar. 1 oras ang nakalipas nang matapos ng tingnan ng albularyo ay nalaman namin na isa palang impakto ang sumalampal kay inay. Ginagaya lang nito ang mukha ni itang. Sabi pa ng albularyo, nagawain daw iyon ng mga impakto ang manggagaya ng mukha. Sa anong kadahilanan, yan ay hindi na namin naitanong sa manggagamot na iyon. Simula ng araw na iyon, ay hindi na kami lumalapit doon sa may kasukalan, likuran lang ng kubo namin. Masukal kasi doon at nakakatakot na simula nang mangyari ang ganoon kay inang. Hindi namin yun makakalimutan. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Lady Jean. Ang kwentong ito ay nangyari noong minsang magbakasyon kami kasama ang mga kaibigan ko at mga kapatid ko sa probinsya ng nanay ko. Bago ko simulan ng kwento, ay tawagin niyo na lamang akong An-An. Bunso akong babae sa aming 7 magkakapatid. Ito ang una kong karanasan sa probinsyang iyon. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko, kaya bumalik ang aking ina sa kanyang probinsya at doon na namuhay at nakapangasawa ulit. Dahil sa laking syudad, gustong-gusto namin ang magbakasyon sa probinsya kapag walang klase. Magkasama kaming sumakay ng bus papunta sa naturang probinsya. Sina Grace na kaibigan ko, isa ko pang pamangkin, bale anak ng ate kong kasama rin namin at isa ko pang ate. Bale 5 kami lahat. Nang makaparating sa probinsya, unang gabi na iyon, nalaman ng kaibigan namin na taga doon na umuwi nga kami. Kaya agad silang nagpunta sa bahay. Nagyaya silang tumambay sa dagat kinagabihan kasi tabing dagat at ilog ang naturang barangay ng mama ko. May cottage naman sa tabing dagat kahit wala pang resort, gawa ng may mga naliligo doon kapag San Juan at kapag may mga nagbe-birthday. Pinaparentahan iyon ng tag 150 lang.
Ngayon kasi puno na ng resort ang naturang lugar. Ayun na nga, may mga dalang pagkain kami at syempre hindi mawawala ang inumin. Gumastos yung isang pinsan namin sa kadahilan ng dinidiskartehan kasi nito si Grace na kaibigan ko. Nagkasiyahan kami nung gabing iyon habang nag-iinuman kami. Bigla akong nakaramdam ng pag-iihi kaya niyaya ko si Grace na samahan ako. Sumama naman ito sa kadahilan ng maiihi na rin daw siya. Habang umiihi sa di kalayuan ay nag-uusap kami nang biglang may masipat akong isang anino. Natakot ako kaya dali-dali akong nagsuot ng salawal. Sumigaw ako kay Grace na may anino. Pagkatingin ni Grace dito, bigla itong tumayo at kumaripas na kami ng takbo kahit hindi pa naayos ang salawal ni Grace. Nang makarating kami sa cottage, ay naikwento namin sa aming mga kasamahan doon. Doon ko na din nalaman ang aninong iyon ay wala palang ulo. Sabi kasi ni Grace, tinitigan pa daw niya ito at wala daw talaga itong ulo. Kaya nga tumakbo na siya kahit hindi pa nakapag-ayos ng salawal. Tinapos namin ang kasiyahan ng mga bandang 3:00 na ng madaling araw. Kinabukasan, nagising ay habang nagkakape kami, ikinuwento namin kay mama ang nakita. Sinabi naman ni mama na isa daw iyong pari na pinugutan ng ulo doon sa dagat na iyon noong World War II. Nagpapakita daw talaga ito doon at hindi lang kami ang nakaranas. Itong isa ko namang kwento, Lady Jane, ay nung bumalik naman kami sa naturang probinsya sa panahong ito, ay may isa na akong anak na isang taong gulang pa ang anak kong babae. Umuwi na naman kami kasama pa rin yung mga kapatid ko, yung pamangkin ko, at nadagdagan kasi kasama ko na rin yung mga kaibigan ko at kaibigan ng mga kapatid ko. Bali siyam kaming nagbibiyahe sa mga oras na iyon. Ganun pa rin ang nangyari nung makadating na kami sa naturang lugar. Nagkaayaan na naman yung mga kaibigan namin na maligo kami doon sa isa na namang falls. Habang naliligo kami doon at nagkakasiyahan, inilagay ko yung anak ko doon sa may batuhan, pinaupo ko lang siya. Biglang may tinuturo yung bata. Hindi ko alam, pero minsan yung bata ay tumatawa talaga siya na parang may naglalaro sa kanya. Nagtaka man ako, pero hindi ko na lang iyon pinansin. Sinabihan ko na lang yung bata na wag na lang tumingin doon. Pero ayaw talaga nung bata. Ayaw talaga nung anak ko na tumingin sa akin kasi doon siya nakafocus sa tingin, doon sa may falls na iyon. Hindi ko alam kung anong mayroon doon. Basta, ang alam ko, nagkakasiyahan yung mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Nung makauwi na kami sa bahay, mahilig kasi sa pictures yung kapatid ko. May mga camera, may mga kuha siyang mga pictures doon sa naturang pinagliliguan namin. Umakyat pa nga sila sa itaas. Medyo natagalan sila pagbalik kasi nangunguha pa rin sila ng mga pictures. Nung mga oras na yon, nandito lang ako at binabantayan ko yung anak ko. Nang kalaunan, nagyaya na yung mga kapatid kong mauwi na kami. Mga 3 oras siguro o 4 na oras kami nakatambay doon. Ayun na nga, na makarating kami sa bahay, nagpahinga kami, natulog. Kinabukasan, tinignan namin yung mga pictures na kuha. Nang nahintakutan kami sa aming nakita. Yung nasa tubig na pictures na kuha ng kapatid ko, ay kitang-kita namin ang hulmang babaeng itim. Nakablusa ito at may sombrero pang patulis. Ewan namin kung ano yon. Basta dun mismo sa pinagkuhanan niya
ng larawan, ay doon tumatawa yung anak ko na parang may naglalaro. Doon na ako nahintakutan. Kung hindi namin nakita yung mga larawan doon sa camera ng kapatid ko, hindi ko pa na realize, Lady Ching, na yung naglalaro pala sa anak ko, yung palaging pinagtatawanan ng anak ko doon sa pinagliliguan namin, ay isa palang engkanto. Bakit? Yun na nga, nakuhanan namin ng pictures. At hanggang ngayon nga, may patunay pa ako. Kasi na-upload ko ang pictures na iyon sa aking Facebook account. Malaki na ang anak ko ngayon. Nasa 14 na taong gulang na. Dalaga na. Pero ang karanasan kong iyon, Lady Ching, ay ni minsan hindi ko nakakalimutan. Nakakatakot man, nakakakilabot, pero ang katotohanan ay bumabalik-balik pa rin kami sa falls na iyon hanggang ngayon para maligo. Hindi na kasi ito masukal sa ngayon. Palagi nang may naliligo, may mga dayo na. Kasi maganda na ang lugar. Pero kahit anong kagandahan ito, hindi pa rin matatabunan ng kagandahan ang misteryong naranasan namin noon ng mga kaibigan at mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang, Lady Ching. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwentong misteryo ko. At magandang hating gabi sa iyo. Dumako nga pala tayo sa shout out. Shout out po kay Mera Flor ng Mabini, Tagum City, at kay Linda sa Davao Oriental. Maging kay Cyrus din, kay Cyrus Manog na palaging nakikinig. Thank you so much po. Abang-abang lang po sa iba pang kwentong misteryong may katotohanan at nangyayari. Thank you.